Wala nang paligoy-ligoy, diretso na po tayo. Biblia pa rin ang pag-uusapan. Kasi talagang halos linggo-linggo may mga lindol. Hindi na titigil. Pati yung mga sakit, karahasan, kahirapan. Pag natapos na lahat ng mga yan, yung iba't ibang uri na problema sa buhay na ito, bagyo, lindol, gutom, kahirapan, ano na ang kasunod na mangyayari sa mundong ito? Paghuhukom na. Bakit? Nasa Biblia po ba yan? Yung paghuhukom? Nasa Biblia po, hindi natin matututulan. Yun nga ang kamatayan ng Diyos ang nagtakda. Hindi mapigilan ng sino man, kahit pa sinong tao yan. Presidente pa yan, mayaman ba yan, matalino, mahirap. Lahat mamamatay. Itinakda ng Panginoong Diyos yung kamatayan, kahit yung paghuhukom. Ito po, pakinggan po ninyo, panoorin. Sabay-sabay po natin panoorin. Ano ang magaganap pagkatapos ng lahat ng kahirapan, ng lindol, ng mga sakit na nararanasan, na ating nararanasan ngayon sa mundong ito. Anong susunod na pangyayari kapag naganap na po ang matitinding paglindol at nakasisindak na mga sakit? Ayon po sa ating Panginoon Kristo, sa gayon, ang anak ng tao, ang Panginoon Kristo ang tinutukoy, ay makikita na dumarating na nasa isang alapaap. Kaya ano po ang lalo nagpapatunay na talagang may magaganap na paghuhukom? Basahin na po natin ang patotoo ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino po ang nagtakda ng kamatayan sa ating lahat, mga kaibigan? Walang tututol sa inyo. Hindi po ba't ang Panginoon Diyos na siya ring nagtakda ng paghuhukom? Meron po bang kakayahan ng sino mang tao sa mundong ito na pigilin ang pagdating ng kanyang kamatayan? Wala po. Sapagkat itinakda ito ng Panginoon Diyos. Kaya kung paano natutupad ang kamatayan, tiyak po, matutupad din ang araw ng paghuhukom. Ganyan po ang mangyayari sa mundong ito. Malalapit na sa kanyang kawakasan. Sana po magsuri na kayo. Yun ang panawagan po namin. Magmasid kung ano ang nagaganap sa mga pangyayari ngayon, kung ano ang ugali ng mga tao, lalo na sa mga nasa pamahalaan. Hindi na natin maintindihan. Maraming salamat po.